A day in the life ng isang nanay na may 4 na anak at may munting negosyo sa bahay. O but for today's video mga mare, ayan, ano pa nga ba, pagkagising ko ay nagluto ka agad ako ng Shanghai. Bale, alas 4 din pala ito ng umaga mga mare dahil kailangan kong agahan. Ang una ko kasing delivery for today ay 8 AM. Dapat ay makarating na nga ito kay Ma'am Ethel. Hindi lang kasi ito yung aasikasuhin ko dahil alam niyo naman na meron akong mga estudyante na papasok. At dahil dadalawa nga lang yung kalan ko, kailangan ko talagang i-arrange o i-ano sa utak ko kung anong una kong unahin, nalulutuin, kung yung ulam ba o yung pa-order. Anyway, sinasala ko na rin pala itong puto ko pagkatapos ko ang haluin. Nag-upload nga ako sa tuktik ng aking mga videos mga mare, tapos sinasabi nila doon, may mga nagko-comment na hindi ko daw sinasala yung puto ko o dapat daw hindi nasalain kapag maganda naman daw yung harina. Para sa akin naman, sa tingin ko, kailangan talaga niyang salain, no? Para maging makinis, kung gusto mo talagang maging makinis yung puto mo. Na-try ko na kasing hindi salain yung puto at hindi po talaga ako nagagandahan sa resulta. Kaya kahit na medyo matrabaho siya sa pagsasala at sobrang sakit talaga nito sa braso, ay okay lang, basta't maganda yung puto. Diba? Speaking of puto, habang nakasala nga yung puto, ay naubusan nga kami ng gas. Kaya naman na-order na muna ako kay kuya at hinatid na nga dito sa bahay. Sobrang lapit lang naman ni kuya sa bahay namin mga mare, as in mga ilang hakbang lang. Ayan, nagtitinda po sila ng gas. Kaya naman anytime na maubusan ako, wag lang hating gabi, no, ay pwede akong hatiran dito. Ayaw ko rin kasing mag-stock ng gas dito sa bahay dahil hindi rin naman ako marunong magkabit niya. Anyways, ayan, nagluto na nga rin pala ako ng puto paw at natapos ko na rin itong order ni Ma'am Ethel. Meron nga pala siya ditong puto, chicken, no bake mac, pansit at Shanghai. At ito nga ay papunta ng Antipolo at medyo malapit lang sa amin. Kaya naman ayan, inilabas ko na nga kaagad dito dahil andyan na si ate. Ito pa rin yung nag-deliver nung nakaraang araw, tapos siya ulit ngayon. Sa wakas, natapos na rin yung pag-i-steam ko ng puto, no. Umabot din pala yan ng 1 oras mahigit. Ganun po ka time consuming ang puto. Pinaliguan at binihisan ko na nga rin pala muna si Boss Gio bago ako gumawa nitong chicken cordon bleu. Medyo mahaba pa kasi yung oras, mga nasa 40 minutes pa yung aantayin namin bago yung pasok niya. Kaya naman sabi ko makakagawa pa nga ako nitong chicken cordon bleu dahil mabilis lang naman itong gawin. Bali, nasa 3 kilo din pala ito ng karne mga mare, pero hindi buong karne talaga na 3 kilo dahil meron pa nga ito mga buto-buto dun sa may breast at lieg, kaya naman tinanggal ko muna. Maya-maya ay nag-request si Boss Gio na ito daw yung gusto niyang baunin. Ayan, yung biskwit na naka-plastic, naka-bucket ba, tapos ayan, nilagay niya sa lagayan. Tapos bit-bit ko na rin yung 2 puto na pasobra dahil in-order ni Generous. After maghatid ng order na puto, ayan, dumiretso na kaagad kami dito sa school at sakto nagpila na nga sila dito pagdating namin. Umuwi na rin kaagad ako ng bahay para makapagluto ng order pa ni Ma'am Micaela mga mare. Bali, pansit at palabok na lang yung kulang sa order niya. Medyo malayo pa kasi yung paghahatira nito, nasa Manila pa mga mare, kaya naman dapat alas 12 o bago mag alas 12 ay makaalis na nga ito dito sa bahay o ma-deliver na. Pinick up ko na nga rin muna pala si Boss Gio mga mare ng mga 11:30, tapos ayan, sakto pagkadating ko ay nagsilabasan na pala yung mga classmate niya, kaunti na lang yung natira sa loob. Tapos ito't binuk ko na rin yung order sa akin ni Ma'am Micaela mga mare na 4 na bilao. Binibilinan ko na nga si Boss Gio na ilalabas ko lang ito saglit sa Lalamove dahil siya nga lang mag-isa dyan. Sabi ko sa kanya, wag siyang maliko. So, bali, 1 puto na lang yung naiwan dyan. Tapos, pinahatid ko na rin kaagad kay kuya dahil sa 2nd Street lang o sa kabilang kalye lang yun pinapahatid o in-order. Hindi talaga makakompleto ang araw ko kapag walang kape. Kaya naman pagkatapos nga ng lahat ng gawain mga mare, ayan po, nagkape at kumain muna ako ng tinapay. Tawang-tawa nga ako dahil pinakita ni Boss Gio yung kanyang Tupperware. Inubos niya talaga yung biskwit niya. Yan lang muna for today. God bless.